sa kalsada na nagka-counterflow at kung ano-ano pang mga kamote moves. Naiyamot ka rin kayo pag may nakakasabay kayong motor? Pero syempre, huwag naman nating lahatin dahil hindi naman lahat na nagmomotor ay mga paalala. Meron din namang mga swabe lang ang galawan sa kalye. At eto nga ngayon, tayo ay aangkas sa mga kababaihan na nagra-ride sa gabi. Tama, ngayon ay gabi na. Ay! Let's go! Woohoo! Talaga ako sanay umangkas sa motor eh. Masarap. Pag natuto ka. Medyo kinakabahan ako na hindi ko maintindihan dahil Relax lang. Dati nakasakay na ako pero sa pinsan ko yun, sobrang sobrang ano ba, parang ko explain. Sobrang lapit lang nung pinupuntahan namin. Kaya Hindi ka talaga sumasakay ng motor. Oo, hindi talaga. Kasi kinakabahan ako. Pero ngayon naman, alam mo, yung takbong cute. Medyo Okay lang na sa yan. akin. Yung iba rin na kasama namin, yung iba din dyan, mga takot magmotor dati. Tapos nasanay na lang din sila. Kasi mas nakakatakot yung angkas kesa ikaw yung nagmamaneho. Talaga? Kasi pag ikaw yung nagmamaneho, nakasakay ka lang, hindi kagaya ng angkas, kontrolado mo yung manibela, kontrolado mo yung gas. At kung maingat ka, syempre, kontrolado mo rin lahat. Pero matanong ko lang, ano to? Advocacy nyo or hobby nyo lang talaga? Nag-start siya as support system. Kasi during the pandemic, maraming nasa-stress, maraming malungkot. So, nagtayo ako ng group na para lang may support system yung isang babae na may magmotor. Kasi maraming groups, maraming communities, halo-halo sila. May babae, may lalaki. Ngayon, ang naisipan ko, exclusive for girls only. So, kailan at paano to nagsimula ate, itong grupo ninyo? Nag-start siya doon sa isang ka-team ko sa office kasi naka-work from home kami. And then that time, ang pwede lang lumabas yung may sasakyan. Like, kung pwede mo gusto mo kumain sa labas, yung naka-alfresco, like sa Tanay, or sa mga Tagaytay, Yan. wala ka Yan. hindi ka makakapag-commute, di ba? Oo. Hindi ka makakapag-commute. Tunay. So, nakakapag-motor kami kasi yung bagay yung social distancing sa motor, kanya-kanya kaming helmet. Kanya-kanya kayong mask, tapos nakasuot ka ng helmet, safe ka. Doon siya nag-start. And yet, nag-start kami ng 5 hanggang sa dumami, naging 6, hanggang sa naging 50. Pero ngayon, in total, nasa 2,300 na sa community. Whole Philippines yun. Kaya lang, hindi pa kami nakakapag-travel sa mga probinsya. Ang pinakamalayong na travel namin, like Quirona, Tarlac, yan. Yan ang pinakamalayo, Bataan. Oo, Bataan. Nanggaling na sa Bataan. Grabe din sana talaga yung ano nyo. Tsaka Yung natakbo nyo, pag Bataan. nagta-travel kami, puro babae lang talaga. Tapos ito nga, balita ko, lapit na doon na ano nyo, 4th anniversary, 4th year Yes, anniversary 4th nyo? year anniversary Anong ganap nyo? namin. Anong ganap nyo naman sa 4th year anniversary Ang nyo? plano, Saan yung tungo nyo? ang plano sa 4th year anniversary is gagawin namin ulit yung outreach program namin, which is supporting LGU, isang branch ng government natin na nagsusupport sa mga abandoned babies, abandoned children, and elderlies. Pero ito nga ate, ngayon, tumatakbo tayo
ng gabi, gabi tayo nagra-ride. Bakit ba kayo sa gabi nagra-ride? Magandang tanong yan. Kasi, since marami kami, may kanya-kanyang trabaho, iba-ibang schedule, yung iba housewife, call center agents, may nagtrabaho rin sa government unit, yung iba asawa ng mga PNP natin. Yung availability kasi hindi lahat available for breakfast ride. So, nagsiset din kami ng night ride para makasama din yung iba. Kasi usually pag breakfast, yung mga available ng morning, yung mga wala pa mga anak na inaasikaso. Pero syempre yung pag may mga anak na inaasikaso sa bahay, yun. Tsaka naman kami nagse-set ng night ride. Okay. Kumbaga ini-schedule pa rin. Nagkakaroon ba kayo ng biglaan or hindi naman? Hindi pwede sa amin ang Hindi biglaan pwede biglaan. kasi iba-ibang schedule. Oo nga, no? Kailangan misma 1 to 2 weeks notice. Pag may events naman kaming inaatinan like women empowerment events, at least 1 month ang early notice sa amin para makapag-prepare sa schedule. Siyempre, hindi may iwasan yung mga nasisiraan o kaya naman, huwag naman sana yung mga na-aksidente. Kaya naman, baka mamaya meron ding iba nakakakita ng multo habang sa daan. May nababalitaan kaya kung ganon. Pero ikaw, ano yung pinaka-challenge sa'yo or sa inyong grupo? So far sa na-experience namin as a group, na magpo 4 years na kami, before the ride, kailangan maintenance muna ng sasakyan, lalo na pag long ride. Check the tires, change oil, yung basic maintenance niya, kailangan ginagawa yun bago mag-ride. And then, pag naman sa mga long ride preparations, like safety gears, budget, kasama na din. Pag nasisiraan naman, sa experience ko sa 4 years ng grupo namin, mabait ang riding community dito sa Pilipinas. Pag may babaeng nasiraan, hihinto sila para tumulong. Wow! Grabe naman yun! Oo, even So, before... ibig sabihin, wala nangyayaring discrimination kasi di ba minsan may mga maangas na lalaki na Minsan. tipong kala mo nagyayabang na ay bahala kayo dyan, mga babaeng to. Ganun. Minsan may Di ba may mga ganun? Totoo yung sinasabi mo. Minsan may discrimination din, lalo na yung mga driver na medyo bully. Pag nakitang babae yung rider, dinidikitan o kaya ginigit-git. Pero mas marami yung positive encounters. Lalo na pag group ride kayo, tas gabi, kagaya kanina, di ba, nung nasa gasoline station tayo, nakita nila madami tayo. Nagtatanong sila kung saan ang ride at nagsasabi sila ng ride safe. Diba? May positive encounters din, hindi lahat negative. Tama yun kasi syempre hindi naman natin masasabi ang aksidente. Ang aksidente, sabi nga nila, isang mata lang. Kaya Oo, dapat totoo. talaga, importante din nga talaga na meron kang camera. Kumbaga, alam mo na nasa tama ka. Di ka minsan napapagbintangan tayo may sala, ganito ganyan, pero hindi nila alam. Tayo pala yung naargabyado. Totoo yan, lalo sa gabi, di ba? Kasi may dilim. Hindi lahat maganda yung lighting ng sasakyan. O kaya kagaya nito ng mga kalsada. So maganda rin yung part din ng security mo yung may camera ka. At kapag ganyan, syempre lahat kayo babae, hindi ba kayo na pag-tripan? Kasi syempre, babae kayo, kumbaga, alam ko napakatapang ninyo. Napakalakas ng loob nyo, pero may dumadating ba sa point na parang, alam mo yun, napag-tripan kayo ng mga napakabihira. boys, o kaya kapwa girls. Oo. Napakabihira. Nangyari yan siguro one time lang. Nangyari nga? Nangyari Oo. din? May nakasunod lang sa amin na nakamotor din. Hindi siya nagsasalita pero sinusundan lang niya kami. Dahil puro babae kami. Pero isa lang siya or marami din sila? Isa lang siya. Isa lang siya? Oo. As in, tumabi siya sa amin tapos tinitignan niya kami isa-isa. Parang weird na rider, gano'n. Pero, wala namang ginawa. Tumingin lang. Pero pag gano'n, syempre, kailangan ka rin, conscious ka din. Alert Alert ka Oo, din. dapat alerto ka. So, Di ba mama, hindi mo rin alam kung anong gagawin ni kuya. hindi ka magsa-stop doon sa konti ang tao. Kailangan kung wala kang choice kundi mag-stop doon sa maraming tao para safe ka. Oo nga. Tama yun, tama.
dapat sa maraming tao para safe ka kung mag-isa ka man. Halimbawa, hindi nyo kasama po itong mga kasama nating riders. Ano? Kung pag ako kayo lang mag-isa, dapat sa marami kang tao para safe ka, maraming nakakakita kung ano man ang mangyari. Totoo yan. Part na rin ng safety yun. Kailangan conscious ka, aware ka sa paligid mo. Tsaka, mindfulness. Yung focus ng isip mo kung nasaan ka, kung ano yung ginagawa mo. Isa rin yan sa mga nakakatulong na para maging alert ka sa ride. Kung parang nag-enjoy ka na, safe ka pa. Ganon. Bakit mas maganda sa gabi mag-ride kumpara sa umaga? Pag sa gabi, less traffic. Ano yun, sorry? Less traffic. Less traffic. Less mas light yung traffic sa gabi. Like ngayon, nakakapagkwentuhan. Sa umaga, grabe traffic, 'di ba? Mainit. Oo nga, tama. So, ang advantage na nag-ride sa gabi, malamig. Tapos yung pupuntahan mo, presko yung hangin, like Tanay or Rizal, na overlooking. Mm-mm. Siya, 'di ba, may andyan yung Sierra Madre Mountains. So, mai-enjoy mo yung night ride na tinatawag, yung night ride sa gabi, kung tawagin ng mga riders. Kasi kumbaga ang difference ng sa umaga at sa gabi na pagra-ride, sa umaga sobrang traffic. Totoo. Sa gabi naman parang malaya ka, kumbaga parang chill lang, relax lang. Totoo. Like maluwag Wala ang kasi masyadong kalsada. traffic, wala din masyadong sasakyan na Wala masyadong nagdadaan. sasakyan. Totoo yan. Tapos ako, na-realize ko, kapag ganitong gabi, nagra-ride ng ganito, habang ako ay nakaangkas sa iyo, alam mo, nakaka-relax. Bilang ako ay pasahero mo din na nakaangkas, nakaka-relax siya. At the same time, yung simoy ng hangin, di ko syempre sa umaga kasi ang init eh. Oo. Direct na direct yung sikat ng araw. Pero pag Totoo ganitong yan. gabi, sobrang presko, sobrang nakaka-relax na parang malaya ka sa buong mundo, wala kang pinoproblema. Parang, alam mo yun? Nakaka-relax Oo. mag-ride sa gabi. Masarap sa pakiramdam. Kumbaga kung may pinoproblema kang mabigat, may problema kang dinadala, itakbo mo lang at habang dumadampi sa mukha natin Oo, yung hangin, ng diba? hangin, di ba? Parang nakakawala ng problema. Totoo yan. Nakawala ng stress, lalo na sa love life, char. Ano yung pakiramdam mo habang nagmumotor ka? Parang kumbaga habang nagmumotor ka sa gabi, ayan, kung ikaw mismo kasama yung grupo mo, ano yung pakiramdam? Ano yung nare-realize mo? Ganyan. Masarap sa pakiramdam, lalo na kung kasama mo yung grupo mo kasi hindi lang yung sarili mo yung na-inspire mo dahil may kasama ka, na-inspire mo din sila at nakapag-inspire din sila ng ibang tao. Lalo na mga babae na yung iba gusto magmotor pero takot, yung iba na totally ayaw magmotor pero nagiging interesado. Kasi nga, di ba, yung pinag-usapan natin kanina, may sense of freedom yung pagra-ride ng motor. Hindi ko alam kung anong nagagawa ng motor sa tao or sa amin. May nagagawa siyang, may sense of fulfillment, kumbaga. Sabi nila, kapag nagdadrive ka daw ng kotse, dahil sa nakikita mo sa labas, para ka daw nanonood ng isang pelikula. Pero kapag nagdadrive ka daw ng motor, parang ikaw yung bida. Oh, ha? Ako si Queenay at ngayon ay gabi na. Let's go! Ayos!